Magandang umaga po sa mga kapatid po natin na patuloy na nanonood ng ating daily devotion. Tayo mo ay manalangin muna. Dakila po namin Diyos na nasa langit, salamat po. At kami ay makakapag-aral ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po kami, palaguin niyo ang aming pananampalataya at matuto kami ng mga katotohanan patungkol po sa inyo. Patawarin niyo kami sa mga nagawang kakulangan at pagkakasala. Linisin niyo po kami ang aming puso at isipan at maging karapat-dapat. Ang banal na Espiritu nawa ang kumilos sa aming kalagitnaan habang kami ay nag-aaral. Ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Nasa bago po tayong paksa ng ating devotion. Ito po ay pang-apat sa incommunicable attributes of God. When we say incommunicable attributes of God, these attributes are especially designated to God only. And we cannot acquire these attributes or specialties as a human being. What is the fourth one? The fourth one is the omnipresence of God. So, sa ating devotion, kung nakikita nyo po, tinitignan natin ang mga katangian, kakayahan, karakter ng ating Diyos. Nakatuon ang ating devotion sa ating Panginoon. And then after natin makita yung mga katotohanan na ito, ano ito sa atin? So the omnipresence of God. Pag sinabi po nating presence, ito po ay may kinalaman sa panahon, presensya. No? So kung ikaw ay lumaki at nakasama mo ang iyong mga magulang, andun ang kanilang mga presensya. You are being with them. No? Tignan natin ang kahulugan ng omnipresence. When we say omnipresence of God, yung word na omni, ay ito po ay galing daw sa Latin na may kahulugang all, lahat. At pag sinabi nating all, walang hindi. God does not have size. Wala ho siyang sukat. He cannot be measured by anything that we know. Because He is unmeasurable in His totality. Or, God does not have a spatial dimensions and is present at every point of space with His whole being, yet God acts differently in different places. So sa kahulugan po na ito, makikita natin na ang Diyos natin ay isang malaking Diyos. At pag sinabi nating malaking Diyos, minsan, ang iniisip natin sa ating kaisipan, yung sukat. No? Halimbawa, yung puno. Malaki itong puno. Yung puno ng mangga. Malaki na yung puno ng mangga. So, nilalagyan natin siya ng sukat. Pero ang Diyos ho ay walang sukat. So, minsan nagagamit natin yung term na ang Diyos ay malaki. He is a big God. Pero, the truth is, hindi natin siya pwedeng mabigyan ng ganong adjective or description. Because sabi nga ng meaning ho natin that God does not have size. So, sana maintindihan natin at wag ho tayong ma-confused. No? Kasi sa ating human thinking, we are limited kagaya ng mga sinasabi po natin lagi at naririnig natin lagi. We are limited. At dahil ho tayo ay limited, kung ano yung mga resources na meron tayo, knowledge na meron tayo,
yun ang ginagamit natin so that masustain lang natin yung in need o yung pangangailangan at that certain point. Kaya pinaliliwanag po natin dito that God is unmeasurable. God is big, yes, but no, because God is unmeasurable. So ngayon, and it has something to do with the presence. At pag sinabi natin presence, yung dimension, yung sakop, no? Pag sinabi ho nating space o espasyo, hindi po ito yung space sa outside the earth. Space o espasyo, sukat. Tumutukoy ho tayo sa sukat. Ito po yung measurement o sukat ng isang lugar na lilimitahan man o hindi. Halimbawa, kapag ang bagong bahay ho natin ay bagong gawa, maluwag po ang espasyo. Sapagkat wala pa hong mga gamit, di ba? Unoccupied pa. So wala pang nag-occupy sa spaces. Pero nung naglagay na ho tayo ng mga furnitures, naglagay ka na ng sofa, ref, pinumpisahan mo ng ayusin yung loob ng bahay, nalalagyan na natin ng kagamitan, kasunod ho nito ay yung espasyo ay napupunuan. Ngayon, ang sukat ng espasyo, mga kapatid, kaibigan, hindi ho ito nagbabago. Okay? Dahil halimbawa, kung ang sukat ng bahay ninyo, 300 meters, at yan ay nilagyan mo ng mga nilagyan mo ng mga kagamitan, ganun pa rin ho yung sukat, 300 meters pa rin. Diba? Maliban na lang kung bigla mong tatanggalin yung pader at ililipat mo, magbabawas ka ng sukat. Pero definitely, ang 300 square meter, punuan mo man yung loob ng lugar na yan, yun pa rin po ang sukat nun. Di ba po? So, hindi po nagbabago ang sukat, pero sumisikip kasi nalalagyan natin ng mga gamit. May nag-o-occupy na sa mga spaces. Mga kapatid, bakit ko sinabi yung illustration po na yan? Kasi gusto ko pong ma-define natin na yung space na ginagalawan ho natin, yan ho yan. Okay? Hindi ho nagbabago yan. Pero, pagdating sa Panginoon, hindi ho siya sakop nun. At hindi natin pwedeng iangkop yung bagay na yon sa ating Panginoon. Kasi nga, balik ho tayo ulit sa sinabi ko kanina, He is unmeasurable. Pero, dahil ang Panginoon is not limited, even though He is unmeasurable, there are certain situations wherein nakikita ho natin siya at kaya natin siyang masukat. One example is when Christ, ang ating pong Panginoon, ay nagkatawang tao. Nagkaroon ho siya ng human body. Di ba po? Nagkaroon ho siya ng dimensions. Okay? At sa pagkakaroon ho nito ng dimensions, hindi ho nangangahulugan ng ating Panginoon ay nalilimitahan pa rin. Pero, kaya ko po ibinanggit ang ating Panginoong Kristo ay dahil nga sabi ko sa unang statement ko po kanina, nagkaroon ng pagkakataon na tayo ay masukat natin ang Panginoon. Nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, nakita natin na tao siya. Nabigyan natin, nagkaroon tayo ng idea kung ano ang sukat niya, ano ang laki niya, anong itsura niya, ano ang anyo niya. Nagkaroon siya ng anyo. Nagkaroon siya ng body. But, mga kapatid, hindi ho nangangahulugan na nalimitahan ng ating Panginoon. Okay?
hindi ho nangangahulugan na dahil nagkaroon siya ng katawan, naging isang maliit na Diyos ang ating Diyos. Hindi ho. Ngayon po mga kapatid, there is 2 verses na gusto kong i-share po sa umagang ito. The first verse is that in Genesis 1:1, sabi po, in the beginning, so God created the heaven and the earth. At makikita po natin that when He created this heaven and earth, He is not in the earth or on the earth, and He is not on the space or on the heaven, mga kapatid. He is beyond. Kaya, kasi nga, sinabi ko, sabi sa definition, He do not have a spatial dimensions. No? So, walang kumukulong sa Kanya. Okay? So, when God created heaven and earth, ano po ang ibig po ngayon nitong sabihin? When God created the heaven and the earth, His creation, He is over the earth and over the heaven, and He has no boundary in these spaces or places or dominions. Okay? Another verse is in Deuteronomy chapter 10, verse 14. Sabi ng Bible po dyan, behold, to the Lord your God belong heaven and the heaven of heavens, the earth with all that is in it. Alam po natin na merong isang heaven na kung saan andun ho yung glory ng ating Panginoon. At maaaring ito yung tinutukoy dito sa heaven of heavens. Okay? Now, Moses, the writer of Deuteronomy, reminded the people of God's lordship. Pag sinabi natin lordship, He owns. Alam niyo po, ang isang hari. Ang isang hari na nagro-rule at meron siyang dominion, meron siyang kingdom, he can go wherever he wants. He can go within his castle, within his kingdom, and even he can go outside their territory. Ibig sabihin, he has no limit. He can go wherever he wants. And he has the power. Hindi lang po siya may authority. Kung hindi, meron po talaga siyang kakayahan na gawin yon. Kasi nga, halimbawa, kung ikaw ay isang mamamayan in the ancient times, at halimbawa, you are under arrest, okay? You cannot go beyond. Hindi ka pwedeng lumabas. So, merong magkukulong sa yung 4 na haligi at diyan ka lamang. So, may pumipigil sa mga ordinaryong tao. May pumipigil. Pero ang hari, makikita natin during the reigning of the ancients, ang hari ay they have the power and the authority. Actually, there are times na kung saan they became the law, no? Sila yung pinaka mga batas. Kung ano yung sasabihin nila ay batas. Okay? So mga kapatid, ito po ay isang malalim na pag-aaral kung saan tingnan lang muna natin yung kahulugan ng mga katotohanan patungkol sa the omnipresence of God. Takita natin that God do not have size, do not have a dimension, and He is not limited. And nakita natin His lordship, His rulership, nakita natin yung authority niya and yung power niya, He can go beyond. Nakita natin in the past lesson natin yung eternity. That speaks of time. God is not controlled by time. And here naman, God is not controlled by a place or location or dimension. Kapatid. Now, dahil po ito ay devotion, how can we apply itong pag-aaral po natin na itong doktrina ng ating Panginoon, His omnipresence?
Okay? So if God is not bounded by dimensions, earth, heaven, or heaven of heavens, it means the God that we are worshiping, Jesus Christ, is truly a God. A God that is a higher form of being, a divine being. That makes us, sa atin, a mortal being. Because we are made. At dahil ho tayo ay nilikha, ito ho ay magpaalaala sa atin na makita ang ating mga sarili. Meron tayong mga, or kung hindi natin man gamitin yung word na yon, marami. Minsan kasi mas magandang gamitin yung mas marami ho tayong kakulangan. We are limited. At dahil ho tayo ay limited, we cannot go to certain places. We cannot go to certain places. No, we are limited. Lalo na ngayon, pandemic. It shows only that we need God. A divine being na kung saan mas mataas siya sa atin. Hindi natin kailangan ng Panginoon dahil kailangan natin na yung katangiang omnipresence dahil sabi ko nga, it is not transferable. Hindi ho siya mabibigay sa atin. But the importance, why we need God, because we human beings are very weak, limited. We have fallen because of sin. Pero ibig pa sabihin, nung hindi pa nagkakasala, we can go beyond time and places? No, hindi rin naman po. Pero mas naging worse po tayo. Nag-fall po tayo. So sa umaga pong ito, let this be a reminder to us, the omnipresence of God, that God is not contained, cannot be contained. He is unmeasurable. He has no measurements. Our God is unmeasurable. He is omnipresence. No? He can go wherever He wants. So purihin ang Panginoon sa pag-aaral po natin at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.